Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pagbagsak ng presyo ng Pi Coin ng mahigit 15%. Yan, mula po sa dating presyo nito na $1.16 ay bumaba na po ito sa $1.10. Kaya marami ang nagtatanong, ano ang dahilan ng pagbagsak na ito? At may pag-asa ba pa itong makabawi? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba bumabagsak ang presyo ng Pi Coin? Unang-una, isa po sa pinakamalaking dahilan ng pagbagsak ng presyo ng Pi Coin ay ang nalalapit na Pi Token Unlock Event. Ayan, Pi Token Unlock Event. Ayon po sa datos mula sa PiScan ay may 129 million na Pi coins na nagkakahalaga po ng $175 million ang nakatakdang ma-unlock. Kapag nagkaroon po ng malaking supply ng token sa market, bumababa po ang presyo dahil mas maraming nagbebenta kaysa sa bumibili. Dahil dito, marami po ang nangangamba na baka lalo pang bumagsak ang halaga ng Pi Coin. Yan, pangalawang dahilan ay ang pagtatapos po ng KYC verification grace period. At yan po, natapos pa po noong March 14. At ito po ay nagdulot din ng panic selling. Sa madaling salita, ang mga Pi miners, yan ay ang mga Pi miners na hindi po nakatapos ng kanilang KYC process ay maaari pong mawalan ng access sa kanilang Pi wallets. Ito po ay nagdulot ng takot sa mga investors kaya marami ang nagmadaling magbenta ng kanilang Pi Coin na siyang nagdulot ng pagbaba ng presyo nito sa market. Yan, bukod dito ay patuloy pa rin po ang kawalan ng kasiguraduhan kung kailan ililista ang Pi network sa mga malalaking crypto exchanges tulad ni Binance. Nitong February, yan, buwan po ng February, umabot po sa 86% ang mga bumoto kay Binance sa isinagawang community poll. Yan ang sumuporta, yan po ang percentage ng sumuporta sa paglista ng Pi Coin sa kanilang platform. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon. Dahil dito ay marami po ang nawawalan ng tiwala at nagbebenta na lang ng kanilang Pi Coins. Ang sitwasyon po ay mas lalo pang lumala nang tawagin ng CEO ng Bybit ang Pi Coin bilang isang scam. Ayan, dahil dito, maraming investors ang naging mas nag-aalinlangan sa hinaharap ng project. Ngayon ay ang sunod po nating malaking tanong dito ay may pag-asa ba bang bumawi or makabangon itong si Pi Coin. Ayan, sa kabila po ng pagbagsak ng presyo, may ilang analyst na nananatiling positibo sa hinaharap ng Pi Coin. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatili ang pag-asa ng iba ay ang pagtaas po ng adoption ng Pi Coin sa bansang China. Marami pong negosyo mula sa mga restaurant hanggang sa retail stores ang nagsisimula na pong tumanggap ng Pi Coin bilang pambayad. Ang ganitong uri ng paggamit ay nagpapalakas po sa kredibilidad ng project at maaring makatulong sa muling pag-angat ng presyo nito sa hinaharap. Sa aspeto naman po ng technical analysis, may matibay na support level ang Pi Coin sa $1.20. Ayan, nakikita po natin dito yung chart. Kung hindi po bababa ang presyo nito sa price level na ito, maaari pong magkaroon ng reversal at umakyat muli ito sa presyong $1.50 o baka umabot pa sa $2. Ngunit kung magpapatuloy po ang bearish sentiment at bumagsak ito sa ibaba ng $1.10 o mas mababa pa sa $1, maaari pong magdulot ito ng mas matinding sell-off. Bukod dito, kung malilista po ang Pi Coin sa malalaking exchanges tulad ni Binance, Coinbase o Kraken, maaari itong magdulot ng malakas na pagtaas ng presyo. Marami pong eksperto ang naniniwala na ang isang official na exchange listing
ang maaring maging susi sa pagbabalik ng sigla ng Picoin. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Bilang isang Pi network miner o investor, mahalaga pong maging maingat sa anumang galaw sa market. Ang pagbaba po ng presyo ng Picoin ay maaaring maging oportunidad para bumili sa mas murang halaga, lalo na kung naniniwala ka sa long-term potential ng project na ito. Ngunit kung wala pong malinaw na roadmap ang Pi Network at patuloy po ang kawalan ng tiwala ng mga malalaking investors, maaring manatili po itong pababa. At sa kabuuan, ang pagbagsak po ng presyo ng Picoin ay isang matinding hamon para sa project na ito. Maraming investors ang nawawalan ng tiwala dahil po sa kawalan ng transparency, kawalan ng malinaw na direksyon sa mainnet launch, at kakulangan po ng exchange listings. Ngunit kung makakamit po ng Pi Network ang mas mataas na adoption rate, maililista ito sa malalaking exchanges, at magkakaroon ng mas malinaw na roadmap, may pag-asa pa na ito ay makabawi or makabangon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.